Tumatawag ko si PRD. Mr. President, kinukumusta ka? Kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Live po tayo sa TikTok. Naka-live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok ka. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi yung kasinungalingan ni Trillanes gusto kong ikonsulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao, totoo. Hindi, sabi ko na isang katiting doon, wala. O, totoo yan. Alam niyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon. Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, para ayaw ko na lang magsalita basta ako magpahal ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro ka palastugan na figures. Wrong spelling pa yung anak ng patutin. Wrong spelling pa. Alin ang wrong spelling? Ano ba yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Yung kay Ganilet, kulang an N. Yung kay Paulo, kulang U. Wala. Anong gusto mong gawin ko? Papayalan mo ng kaso? And ako, sa iyo, sa akin siguro si Ganilet, may abogado naman sila. Si Mas, puro abogado yan. So, Justice of the Supreme Court yung... Presidente Duterte, naka Facebook live ako Narinig ka ng taong bayan. Ito totoo. Ay, siya nga pala, tinatanong nila. Abogado take care of yourself, abogado rin yun. Kaya mo na, tinatanong nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Alas 2 ng madaling araw, pagkalis natin doon sa, sa Kongreso. Alam mo, asawa ko nandito, naghintay Pero papaalis na rin siya nalit na gabi. Pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Hindi ka na nag-dinner? Hindi ko na talaga kaya. Pero ilang oras yan, 12 hours parang. 12 hours? Hindi lang 12 hours yun, 14 hours. 14 hours? 14, kasi nag-umpisa tayo ng alas 10, natapos tayo alas 2 sa madaling araw. Paano di 14 hours? Hindi ko akalain na sa edad ko nito, kaya ko pa rin maglaganap. Hindi, alam mo, sabi ko sa kanila, waking hours mo yun Ikaw gising na gising. Ayun, doon ako nakalabang. Ako, Night person ako. Ako nga falling asleep na nakakatulog. Buti nga, hindi ako nakita ng court chairman. Baka nasabi, hoy, huwag kang matulog dito. Nakatulog na ako ng ilang minuto. Ako wala naman sa awa ng Diyos kasi night person na ako. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si Trillanes? Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nasanay kasi siya yung magkudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri. Bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Total, ito naman ang kalaban niya, ang totoo di ko ano yun, yung kanyang summary puro figures. Ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Korte yan Pero wala nga siya. Siyempre dapat malaman na tao na totoo hindi. Pero sabi ko nga, fake na fake yun. Kasi unang-una, hindi mo alam kung anong bangko yun. At saka wala naman magbibigay ng bangko ng gano'n. Secrecy Secrecy law. Pati kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Tsaka nga pala, binanatan kanina ulit ni Castro. Wala ka daw sa salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya. Sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na vice presidente ng bansa Nagsasalita ka ng di mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yun. Noong 2016 pa, kinover mo pa nga ako ko. Hindi ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya hindi ka ako nirelease kasi joint account, yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pinarelease niya pa rin. Ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang.
Di ba? Ang kaya lang yata. Ito. Truth. Yan lang. One word. Ano ang katotohanan? Dapat ilabas, lalo na kay Inday. Kasi nandiyan pa siya sa politika. Si Pulong mo, pati si Basti. Especially Inday kasi national siya. Teka muna, Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na raw tatakbong mayor? Alam mo sa totoo lang, Sal, retired na, matanda na ako. Pero hindi naman matanda na. Kita ko naman 73 lang eh. Pilipinas na kagabi. Oo. Ang galaw ko. Pero, yun, 14 hours yun. Oo. Kaya, gusto ko na magpahinga. Kaya lang, sa ganitong takbo, kasi itong si Terlanes, talagang malakan yan, sponsor niya. Hindi ka kalaw yan ang kanoya. Walang pera yan. Huwag ngayon malaka. Ewan, nagtataka ako bakit ang malaka niya na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nakatake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes na trabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatakbo uli ng mayor. So, balang araw, dapat sila o manalo o talo, makikita namin kami sa politika. At tingnan natin kung ano ang sa what lies or what lies ahead in the future. Kailangan mo ng leverage kapag hindi kawawa ka. Magbuka agad ka na. Kagaya ngayon, kung wala kang kung hayaan mo na ng ganon, totoo matatapos ka sa buhay na ito na ganon ba kaduda talaga ng tao. Kaya dapat ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi. Hindi ko magsabi sila, hindi ko sila turuan. Ilabas lang nila kung anong totoo. May pera ako sa bangko. May pera ako. Pero yung totoong amount at totoong bangko. Kasi actually, ang pinalalabas ni Trillanes, marami kang pera dahil marami kang ninakaw. Yun ang talagang propaganda laban sa iyo. Kaya, at saka yung sabi niya, drug money. Yun, isa pa yun. Dapat patunayan niya yan kasi mahabang kailangan niya i-link niya ako doon sa pangkakagat dulo ng daigdig kung saan yan. Because if you cannot prove it, then gusto, sa karami niyang level na masasalubong, surely, yung isa dyan, hindi lang fine. Imprisonment talaga. Serious charges yan eh. Lalo na yung allegations ng druga-druga. Alam mo ng taong bayan, alam ng taong bayan kung ano ang totoo. So, siya yung nagsisunungaling, siya ang may problema, hindi kami. All we have to do is, ang gano'n na yan sa'yo. Kaya yung bangko, di buksan namin yung bangko. Sabi ko, ibibigay ko yung waiver ko doon sa committee. Sige, buksan ninyo. Tignan ninyo. Huwag na ninyo isabi sa iba. Titignan ninyo. Madali lang naman yan. Yan, ganon. Sige, buksan natin. I-prove mo niya yung ngayon. Drug money niya. So, lifetime savings na niya. Pag-retire na niya. So, desidido ka na mag-file ang kaso. Desidido lahat. So, lahat ng anak ko, desidido mo. Individually kami. Sige, pahawakan natin kay Paolo, sa inaanak mo. Kaming dalawa ang mag-aabogado sa'yo. Sige, okay. Ikaw naman talaga. Sige. Okay. Sige, magpahinga ka na. Sige, salamat. Salamat din. Magbabay ka na sa mga nanonood sa'yo, nakikinig sa'yo. Madami nagmamahal. Pilipinas at yung naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, wala naman akong magawa. Hindi ko kayo mapilit. Pero yung naniniwala sa yung katarungan at yung sa pagkatao ko, all you have to do is go to Davao at tingnan ninyo kung ano ang sitwasyon ko sa buhay. Malaman ninyo ang totoo.
Kaya alam mo ba, Presidente Duterte, yung TikTok ko kanina, umabot ako ng almost 9,000. Kaya ano yan, incredible yan. Kasi ordinary, less than 1,000 lang eh. Hindi, nung pumasok ka, nawala na sila. Kasi dito ka, Dito sila ngayon. Dyan sila. Kasi nung pumasok ka, itong ginagamit kong telepono. Pero ngayon, nakikita ka na nila. O naririnig ka pala. We love you, tatay, di Oh, ko. parang puro ka we love you nakalagay dito. Ako sari ito, tumaan ako pagka-presidente. Oh. Gusto ko magnakaw ng bilyon noon pa. At saka kayang nakawin. Hindi ka nga nagnanakaw. Dami nga nagdodonate. Ayaw mo eh. Bakit ako magpapasok yan sa druga? Oh. Puto ka. Yan ang sabihin ko sa taong bayan. Kaya kong hakutin ang pera ng kung saan-saan nung presidente ako. Pero nung lumabas ako, taas nung ako. Isang 5 centimos wala ako. Dinala na sobra sa bayad ng gobyerno sa akin. So, diyan tayo magtapos. We will end up yung ano yung totoo. Ang panlaban, Yes. ang panlaban mo kay Trillanes, alam ko hindi naman lalaban ng barila niya, kung hamunin ko. Definitely. Kita mo kahapon, Takot. hawak-hawak ko pa na yung microphone, pa-drive na siya. Hindi lalaban ng barila niya, pero ang alam mo sa mga klaseng ganong tao, katotohanan. Truth will set us all free. And truth will put him in jail. Sigurado yan. Sigurado, pagbuhayin pa siya mag-abot ng judgment niya. Sigurado, libel. Anak ng puta. Sigurado, conviction. Sigurado yan. Kita yung mga summary niya, walang ito, isip mo mali pa ang spelling ni pangalan ni Paulo, pati yung pangalan ni Hanalit lang N. Anong klase yan? Saan niya kinuha yan? Mali spelling. Mabuti. Mabuti, hindi siya maling grammar kagabi. Kaya, yan lang para tandaan sa tao. Ang ano lang truth, but state-sponsored ito si Nograles. Ewan ko kung anong galit ni Marcos sa akin. Wala akong galit sa kanya. Pero pagka kung meron, tignan ko kung anong magawa mo. Pwede rin naman na hindi si Presidente. Pwede naman yung isa. Di ba? Oh. No, yung isa. Kasi itong Presidente ito, non-confrontational, napakabait eh. Kaya ayaw nga sumagot eh. Ha? Alam niya, wala akong ginawa sa kanya ng kunti mo ng salita, wala akong narinig. Ngayon, pag-umpisa na ako kasi alam ko back up siya ng Malacanang. Kung alin man dyan sa nakatira sa Malacanang, basta Malacanang. So, bibirahin ko na yung katorpeyan ng gobyerno na ito. Yung totoo lang. I will stick to the truth. Yan ang asahan ng bayan. Hindi ako mag-iimbento ng issue. Naging fiscal ako naging mayor ako, naging presidente ako. Dito lang tayo sa totoo. Hindi tayo lalabas sa totoo. Approve. O sige, magpahinga ka na. Bago ka umalis, makita tayo. Okay. Alright, thank you. Thank you. Bye. Ayan, nakita nyo at narinig nyo. Narinig nyo si Presidente Duterte.